Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. And once again, ngayong araw nito ay meron na naman tayong gagawin. This time, isa naman siyang Mitsubishi Adventure. Itong sasakyan na to, pinakiusap lang sa amin ng kakilala namin. And this time, actually, kasama ko ang bayo ko gagawa ng ating sasakyan. Kung tutuusin, ako naman nagmamagaling-magalingan lang. Iba pa rin talaga yung mekaniko. So this time, manonood tayo. Titingnan natin kung paano ayusin at i-PMS ang isang Adventure. Kanina nakalabas na kami, bumili na kami ng mga parts na kakailanganin. Number one, syempre ang oil filter. Syempre sama na rin, kung pwede na rin palitan yung air filter natin para mas swabe talaga yung takbo natin. Pero kanina kasi nag-check na kami, it seems na okay pa naman yung kondisyon ng ng air filter. So medyo konting pagpag lang yun, kakayanin pa naman. Halos di kasi ginagamit ng sasakyan na ito. Other thing na binili natin ay yung dun sa kabitan ng wiper. Medyo may konting issue dun. Tsaka yung mismong wiper niya ay sira na. So nakabili tayo ng pamalit dun. At i-guide ko kayo kung ano yung mga pwede nyong gawin para ma-maintain natin yung ating sasakyan. Alright, so right now ito po yung mga product na gagamitin natin. We have the S-Oil 7 na oil. And then we also have the C306 Vic na oil filter. And of course, naglagay na rin tayo ng flashing, no? Para masigurado nating yung lumang oil ay bababa at saka malilinis talaga natin. Ito po ay simple treatment lang po ito para yung ating mga lumang langis na kumapit sa ating engine ay matanggal. So ito, nagsimula tayong buksan yung ating mga fuse box. Sa loob nito kasi maraming mga laman na fuse. Chinek na rin natin yung mga fuse nya. May mga napansin tayo dito. Meron na pag-swap na dalawang 10 at saka 15 na dapat ay sakto. Ito lang man susundin natin yung guide diba? Kung ano yung nakasulat dyan, yun yung susundin natin. So this time may napagbaliktad dito. Tapos napansin ko pati, hugot tayo ng isa. Siguro to nasiraan na dati. Tingnan nyo kung anong ginawa. Ayan. Parang sinort or ginamper. Ang problema natin pag naka-jumper, hindi na puputok to. Ang mangyayari, madadamay pati yung linya, yung wiring. Kasi ang purpose man talaga niya, puputok siya dapat pagka meron tayong may maling nangyayari or nagsushort. Pag hindi pumutok ito, yung wiring mo naman yung susunugin. Possible pa maging cause ng pagkasunog. Now, ang isa sa pinagawa ko sa sasakyan na ito ay yung kanyang aircon belt. No, dun sa compressor ng aircon. Ayan, doon yan sa baba. Pero kanina, after twice naming na-long ride ito, medyo nagpaparamdam na kailangan na naman higpitan. Ayan. So pag change oil, siyempre dito kinukuha yan sa main na opening niya dito sa engine. So nagbubukas na sa baba ngayon. Silipin natin si Kuya Eric. Yun o. Alright. Ito naman. Obvious naman, di ba? So ang Adventure po ay 6 liters ang nilalagay, Tinatansya po yan, dapat sakto lang. Ang isa pa sa naging aberya ng sasakyan na ito ay itong mismong engine bay niya, medyo madumi. Tsaka mapapansin nyo, lapit natin. Yan. May mga dumi ng daga. At yung dumi ng daga po na yan ay hindi maganda sa engine natin. Number one, babalik-balikan ng daga yan. Ano bang gagawin ng daga dyan? Bukod sa titira sila dyan, di ngangat-ngatin nila yung mga wiring mo. Isang araw, hindi na umaandar, alam na. Siyempre putol, Ito may mga indication na ito na pinapapak nila. Ito, kagaya nito. Yung sa positive na, mukhang pinagtripan niya. Malambot to Sarap practice ng ngipin So, ganun po yung mga nagiging possible na Ganda pa naman ng battery nito, Amaron. Yan. So, sinunod na ni Kuya Eric yung ating fan belt ng ng aircon, Yung compressor ng aircon. Ito kasi nung bago, syempre mahigpit siya. Pero once na ginamit mo na yan, actually nakapagpalit na tayo ng pulley nito. At yung pulley yung yumayakap dun sa andyan lang din yung pulley niya. Yan yung mayakap dun sa pinaka belt talaga. Pero kapag yun ay kinalawang na, lalo kung kagaya nito, bihira nyo gamitin sa sasakyan, alam na. Kala mo wala kang gastos dahil di mo ginagamit. Ang totoo nun, kinakain unti-unti ng kalawang ibang parts.
Kaya maganda paminsan-minsan ini-start nyo yan para lalo yung lining ng belt. Ayan, yung belt na yan. Ayan. Na adjust ni Kuya Eric, no? Alright, so isa pa sa i-double check natin ng gusto, itong mga contact ng ating battery. So kagaya nito, as you can see, nag-aasin-asin na po yan. Ang dahilan yan, dahil acid base po kasi din talaga naman itong ating baterya. So hindi talaga naiiwasan yan. Ang gagawin mo dyan, kuha ka ng ganitong pang is-is, kahit anong sukat, basta kayang gumasgas. Huwag naman yung talagang makapal na kapal, kasi ang gusto mo lang naman, aalisin mo lang yung, o lilinisin mo lang yung contact. Paikot lang po yan. Yan. Yung iba, ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mainit na tubig para kusang kumalas yung acid. Siguro kahit ano pa naman dyan, basta ang idea mo, makalas mo talaga yung omido. Tama ba Kuya Eric? Omido yun eh, no? Yeah. Ayan. Kung natanggal mo yung omido, mas better ang contact. Walang magiging aberya sa... Ayan, is lang. Ito naman, basta may time ka magbungkal-bungkal eh. Ayan. After po nito, ang isa din sa naisip namin, total talaga namang grabe yung dumi ng ng engine, ay ipapa-engine wash natin. Hindi makahanap tayo ng murang-murang engine wash dito sa Antipolo. Ganon din naman sa terminal. Ang gagawin nyo dito, ito bilugin nyo to. Ayan. Ikutin mo lang ng ganyan. Once na nabilog mo na yan, pwede na yan para magasgas niya yung loob ng O, diba? Wala lang naman yan. Op. Ikot-ikot. Alam ko copper itong metal part na ito eh. Yan. Kaya taas baba. Importante. Alright. Next naman natin, sabi ni Kuya Eric, ay kakabit na natin ang oil filter. Anong ginagawa mo Kuya Eric? Kailangan basahin ng goma Para hindi siya masira agad. Yan. Yan na rin magsisilbing lubricant niya. Yeah. Kasi pagka inikot mo to At nawala sa align, or napunit, iyak ka na. tagas. Correct. Baka naman S-Oil 7. Baka sponsoran pa tayo. Anyway, ayan, balik na tayo. So nakita niyo dito sa engine bay, ready na ni Kuya Eric yung ating... Kuya Eric, tama ba? Hand tight lang to? Kamay lang? Kamay lang. Kamay lang, hindi po pwedeng persahin Otherwise, kahit anong oil mo dyan, pag napersa mo yan, punit pa rin talaga yan. Kailangan Ayan, hand tight lang. hand tight ka, tsaka Clockwise Kuya Eric, ang ikot. kailangan hindi siya magaspang pag iniikot. Sakto lang. Sakto ang Saktong ikot niya. maganda. Oo. Alright. Na, ganun lang kadali. Double check lang ulit. Pero siguraduhin nyo na walang tagas. Tapos hand tight lang, huwag nyo nang persahin. Sipatin natin yung kabit ng aircon belt. Ayan. O yun, wala nang play oh. Ang nangyari po kasi dati dito, yung pulley nito ay kinalawang. So medyo nabulok na siya. Ang nangyari, kinakain niya lagi yung belt. At kahit bago pa yung ilagay mo in a week's time, anong mangyari? In 1 week or 2 weeks, sigurado yan. Ubus. Uubusin lang talaga nila. Ayan, maganda na yung kapit oh. Pag tinutulak, halos maigpit talaga siya. Alright. So, tapos na si Kuya Eric maglagay ng takip dun sa ating engine, no? Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng langis. Siyempre, ang ating langis na gagamitin ang S-Oil 7. Ito po ay 10 watts 40. Yun na natin paano gagawin ni Kuya Eric para tayo matuto. Okay, maglalagay ng hindi nyo pa na secure yung ilalim. Kailangan secure nyo muna yun. May filter pala kasi yan kuya, kaya matagal. Ano? Alisin mo muna. O, sige, hawakan ko. Ito naman, purong langis naman to. Wala naman itong ano. Okay. Yan, mas mabilis na yan. Buo, di ba?
Yan, so tinatansya lang ni Kuya Eric kung ilang langis, ilang litro ang ilalagay. Buong oil po na to ay 6 liters. Ang gagawin ay saktuhan lang. Siguro mga 5.5. Galing doon, tatansyahin na lang kung ano. Babase pa rin tayo sa dipstick niya. Dipstick talaga. Kasi pag in-start mo to, magkakaroon pa ng laman ang oil filter. So kukunin niya pa yun. Kukunin niya pa yun. Pala ang ano niyan. Kasi pag pinilit mo yung 6 liters dyan, sobra-sobra yan, no? Maghahanap ng lalabasan lang yun. Tapon niya yan sa air filter, lahat ng mga openings, doon niya yan ilalagay. So yun, natapos na tayong maglagay ng langis. Tansyameter naman tayo. Tansyameter. Yan. Ang dipstick po na andito sa kanan. Yan. Ilulusot lang yan dyan. Papasok naman yan. Makukuha ang level niyan. Huwag nyo muna i-start. Para yung exact na level ang makuha. Kung hanggang saan yung langis na maabot. Yan, sisilip na tayo. Basta naman ang level. Sobra. Sobra pa Pero nga. pag Pero in-start- papaanda rin pa yan. Babawas ulit yan. Mabawasan yan. Okay na yan. Alright, so start na tayo. Go, start. So ito na. Papaanda rin ni Kuya Eric. For sure bababa pa yung langis niyan. Dahil papasok pa yan sa mga ibang parts. Boom! Convincing! Okay, so next naman natin ay papalitan natin yung ating wiper. Nakita nyo naman, no? Kalas na eh. Parang ano na yan ah. Miwalay na talaga yan, no? O, this time, ipapalit natin. Siyempre, original. Bosch. Yan. Kaya Eric, yung mas mahaba daw sa driver side. Yan ang sabi. 19 yata yung pinakamahaba. Yan na. Tama na wipe niyan. Mayakap yan. So once na natapos na natin ito, ang susunod po natin gagawin ay pupunta tayo ng lalak pa ni Kuya Eric. Pupunta tayo ng car wash. Ipapa-engine wash natin to para naman hindi nabahayan ng daga. So testing na tayo agad, no? Actually, ramdam namin agad yung aircon. Talagang ang lamig. Tatahimik na, wala na yung ano niya kanina, parang umuungol. Iba talaga ang himas ni Bossing Rick. Yeah. Eric in the house. Asin, ang lamig po niya, asin. Tumahimik na. So maraming salamat po sa panonood ninyo sa ating YouTube channel, sa talagang pag-support ninyo. Sa mga may katanungan o meron kayong suggestion paano mas magandang i-PMS ang sasakyan, kayo mas experience kayo, pwede nyo namang i-comment dyan sa ating comment box. Maraming salamat. Paalam.